Hi guys, good morning. So welcome to our vlog. So in this video guys, we are going to upgrade our Windows multi-point server into from hard disk to an SSD guys. Okay. So pagong na ang galawan niya, so susubukan natin i-upgrade. So may ano tayo dito, may parang hindi makita. Okay, so may ganyan. So 960 gigabytes na SSD i-upgrade natin guys. So ito pala yung ano namin guys. Oh, okay. So ayun niya. Wait lang guys ha. Mag-change ako ng camera. Okay, so ito yung ano natin guys. Ayan. Ito yung mga servers natin. So nag-ano na siya, usad pagong na ang galawan niya, kaya i-upgrade natin guys. Dalawang beses ko na to sinusubukan na i-upgrade guys, pero hindi successful. Kaya ngayon kasi busy ang mga bata, hindi sila magpictorial daw sila, so gagamitin natin yung oras para mag-upgrade dito. So turn off ko muna guys. Yan. Okay, so siyempre ito guys, basic no, tanggalin natin yung power supply para hindi tayo mga tamaan. So tingnan muna natin ang loob guys ha. Okay, so ito ang loob niya. Okay, so yan guys, yan yung laman niya guys. Okay, ayan. So ito siya ngayon guys, ito yung default kasi niya, itong dala niya. Yan yung hard drive, malaki. So tatanggalin natin to, palitan natin ang SSD. So dalawang nung una kasi guys, nung unang sinubukan ko mag-upgrade, yung sinubukan ko mag-change mag-migrate sa SSD ay hindi successful kasi ito 2 terabytes kasi to. So hindi ko ma-clone, then kulang din yung oras ko noon. Kaya ngayon medyo malaki ang oras. May oras ako, so titirahin ko to. Okay, so ganyan. So first, ano muna ako guys, bali ito siya. So hindi ko na yan tatanggalin guys, kasi susubukan ko na dyan lang siya, at susubukan natin na hindi na kayang tanggalin, no? Ano na lang, pero kung hindi kaya, sa santong dasalan is a rule, santong paspasan guys. So dito lagay natin to. Okay, then saan na yung power supply, so ito siya guys. Yan. So turn on natin guys. So tingnan nyo guys, grabing mga ganyan ba, anong tawag dyan sa Tagalog, sa amin sa Bisaya, ano yan, mga lawa-lawa. So
Kasi dito sa amin, wala pa kaming, ano guys, medyo open pa yung ano namin, yung laboratory namin. Daming alikabok. Okay, so hintayin natin matapos to guys. Yung butin niya. Lilinisan ko muna ang lamesa ko guys. Lagyan tayo guys. Okay, yan. So, dito, yan. Magandang araw, Department of Education. Okay. Para maganda tingnan, i-arrange muna natin. Okay, so, dito tayo guys. So, ang gagawin natin dito, siyempre, i-connect sa natin. So, walang internet. Kailangan natin ng internet guys kasi mag-download tayo ng cloner. Check ko muna yung ilang keyboard. Okay. Connected na tayo sa internet guys. So may internet na tayo. Connected. So punta tayo sa Google. Ayan. So hopefully ang internet ay ano sa atin. Yung internet ay sasabay sa atin guys. So, type natin dito. Okay. Macrium Reflect. So, yan. Reflect. So, okay. Macrium Reflect. 3D trial. Okay. So, download natin to guys. Okay. I'm a home user. Okay. Download free trial 64-bit. Check natin kung 64-bit ba talaga yung ano natin, machine natin. Baka hindi. Ako, ano tayo. Okay, check natin. So ito yung sabi ko guys na medyo unresponsive talaga siya. Kaya kailangan na i-upgrade natin to. Access denied. Properties. So, so memory is 64 base processor. Okay, 64 talaga guys. So, punta tayo dito. Ganun. Okay. So, mag-ano tayo guys. Kailangan natin manage na. Ito manage ko. Mag-download na naman ako. Balikan natin guys sa download. So, mag-ano talaga tayo guys. So, then, guys, first time ko pa to guys mahirapan tayo dito. Pero, isi-share ko na rin yung experience ko. Ayan. So, downloading siya. Hintayin na natin guys. So, hopefully, ma-install ito. Kasi, ang batch 36 kasi sa yung DCP batch 36
DepEd, yung virtual machine niya, yung virtual machine ay Windows 8.1. So, hopefully, ma-install ito. Okay. Okay, so, install na tayo. Punta tayo dito. Punta natin yung dito. Delete downloads. So, ito. Wala pa, hindi pa siya tapos. Okay. Set up natin. Right-click lang. Double-click lang natin. Ayaw niya. Parang ayaw niya talaga niya. So, ito, right-click, open. Ayan. Okay. Windows Smart Screen can't be reached right now. Okay, run away. Kasi guys, ang nangyari sa kung makikita ninyo yung yung mga stations namin doon, yan mga stations. Ano na yan, hindi mga 1 week na hindi na yan gumagana, kaya yung mga activities namin ay na hindi na natapos ng mga bata. Yan. So, bali ang ginawa namin ay puro na lang theory. Ayan. So, since nagloko naman to, tirahin na natin dito. I-upgrade na natin. Hopefully, gagana siya. Kasi na siya, SSD. Mahal din kasi yung 2 terabytes na mahal din kasi yung 2 terabytes na SSD. Yung mas maganda pag malaki yung laman ng SSD kasi server to. Iwan ko sa DepEd kung bakit ganun na sinagawa nila. So, next tayo. Okay, this product is valid for Windows Server operating system. Ayaw nyo guys. So si Macrium Reflect guys ay hindi pwede sa this product is not valid for Windows Server operating system. So ayaw niya guys. Ayaw niya. So parang wala tayong ibang magagawa nito guys. Kung hahanap tayo ng alternative guys. Alternative. Okay. Ang tanong natin kay Google. SSD cloning software. So, dapat may pa. Itong issues. Ito. Subukan natin to guys. Okay. Okay, ito guys. Ito. Cloning lang pala eh. O na, hintayin. Ito guys naalala ko na. Itong Balena Etcher. Pwede ito. Okay. So, wala tayong magawa guys kasi yung Balena Etcher pala to? Yung buong niya ang i-clone. Yung buong drive. Hindi pwede yung naka-partition. Oo nga. Hindi ko na Balena
Hanap ako muna ng Balina HI isa. Balina HI. Ayan. Balina HI. Download HI. 64. Ito. Ito yung mga ninja moves. So, ang gagawin natin guys, dyan, yan, tatanggalin natin yan. Yan, itong hard drive. Yan, tatanggalin natin ng hard drive. Then, kukuha tayo ng isang Windows 10 na desktop. Tanggalin ko muna guys ha. Yan. Tanggalin ko yan. Off ko na muna. Okay, so tanggalin natin itong mga power supply nya. Ito kasi nakukuryente ako dito guys. Yan. So again, kukuha tayo ng ano guys, okay, so yan. Kukuha ako ng Windows 10 desktop. Ito yung ano natin guys, standalone Windows 10 personal computer. So ang gagawin natin guys, tatanggalin natin yung ano dyan, yung hard drive nyan sa Windows Server Multipoint. Isasaksak natin dito, then kopyahin natin yung drive nya. Okay, so let's do it guys. Okay guys, so ito na yung hard drive niya. Yung laman dyan, yung isa. Tinanggal natin. Yan, dyan. Ito siya. So ilagay natin dyan.
Okay, so yan ang laman guys. So ito ay lagay natin dyan sa loob. So kailangan natin ng saka. May saka naman pala dyan eh. So itong laman niya, patanggalin natin ito. Then yan lang natin guys. Yan lang. Then monitor. So, walang display. Bakit wala? Turn on. Wala signal. Bakit walang signal? Turn on ko muna. Pagdating ko, turn off ko muna. Okay. Turn on. Yun. So, gumana guys. Okay. Hintayin lang natin yan guys. Matapos yan. Okay, so doon siya nag-boot sa okay, so wrong. Doon siya ang nag-boot ay yung ito. Ang nag-boot guys, ito. Kasi ano din to, may naka-install na OS din to. So dapat yan ang ipa-boot natin guys. So kailangan kulitugin natin yung ano niya, kailangan kulitugin natin yung BIOS niya. So, turn off ulit natin. Turn off. So, balik tayo sa screen. Ayan. So, kailangan unahin natin ang BIOS. Okay, yan. So, lumabas ang BIOS settings. So, dapat anuhin natin. By flasher, hindi, quick change, tab select, no, right, so skip, yes. So
Diyan guys, i-select natin ang ano ang boot device natin ha. So punta tayo natin sa boot. Ayan. Boot setup, timeout. So ang boot, so Kingston. So ito yung currently, so boot number 1, so si Kingston ba? Okay. So dapat si Kingston ang priority natin. Okay. Naka ayan. Then ito na natin isa ito advance chipset. So sa boot si Kingston. Okay. F10. Oh yes. Dapat matrigger natin yung isa. Dapat mag-boot siya sa Windows 10. Yun. So nag-boot siya sa Windows 10 guys. Yun ang hinahanap natin kasi para matrigger natin yung disk management niya. So dapat intindihin natin guys na may dalawang drives tayo dito. May dalawang disk, no? Ito, yung isa. Ano bang pangalan yan? Basta may pangalan yan. Yung isa, matandaan natin, Kingston. Yun ang ano natin, yung nakatagay yung operating system. Yan ang booting device natin ngayon. So, hintayin lang natin matapos guys. Control Alt Delete. Bakit nag-Control Alt Delete?
Wala. Nako. Doon talaga siya nagbubot sa ano. So, kailangan natin check guys dito. Naka sa SATA 1, SATA 2. So, change natin yung SATA. Yung yellow. Yan, guys. Ito dapat ayun. Sa SATA 2 kasi yung yellow. Subukan natin. Baka gagana. Sige. Okay guys, so just I discovered guys na reboot and select proper boot device, insert boot media and selected boot device and press key. So hindi na ito ang boot device. Ang taga siya is mag-override ang Windows kuan ba ang server. So tinanggal ko. Then guys, ano na siya. Ayun na niya, mag-boot dito. Sige, ulitin ko guys. 120 gigabytes. Ayun na niya mag-boot dito. Pagod na siya. Itong device naman to eh. Bakit na? Okay guys, so ayun na. So naano natin guys, naka-connect na ang nabutan natin sa Windows 10. Ito. So pinalitan natin ng SSD na yung naka-install na Windows 10, ang isa nasira na corrupted, kinain ito. So ngayon okay na siya. Iwanan na, nakaboot na. So, dapat matrigger na natin yung matrigger na natin yung disk drive. So, hopefully, mag-open yung keyboard.
ito search natin guys. Search natin yung disk drive. Lipat mo na ako. Lipat. Okay, okay. Okay, so again, connected na ang ano natin, naka-connect na sa personal computer ang hard drive ng ano natin, ng server. So tingnan natin kung na-recognize ba. Dito tayo guys, disk manage format kanina. So tingnan natin dyan kung nakita ba, lumabas ba. Okay, so ito yung OS natin na may Windows 10 at ito yung sa may sa may drive, yung sa server, yung almost 1,800 gigabytes. Then ang gagawin natin dito guys, kasi reserve primary partition, reserve ito. So itong system reserve 50 MB. So itong yung ano guys, yung system C. Ito yung system C niya. So ito yung i-shrink natin. Pwede natin ito mas-shrink. Shrink. Pero bago yan guys, mag-install muna tayo na connect muna natin sa internet. Connect sa internet. Okay, so hopefully connected na tayo sa internet. Okay, so okay na, connected na tayo. Okay, so mag-download tayo ng Macrium guys. Macrium effect. Then ito, I'm a home user, free trial, bit. Lagyan
Yun naman tayo guys kasi nakagawa na ako kanina. Okay, hintayin lang natin yan guys.